Pakinggan natin mga kababayan ang pahayag ni Mike Defensor. Napakatalino talagang tao na ito. Maaasahan talaga to sa bayan natin dahil pinagtanggol talaga niya ang ating Vice Presidente mga kababayan. Makikita mo talaga sa kanyang pagmumukha na seryoso sa talaga siya. Alam mo, Doc Lorraine, magugulat ka din kasi talagang mariraramdaman mo ngayon, may takot din sila kay Vice President. Yun. No? Yeah. Naramdaman niya na may takot talaga yung mga kalaban, mga anti-Duterte, di ba, mga kababayan? Ang kaibigan na nakakausap, may ganyan sila. And syempre, itong mga to, iniisip nila na una, nakaupong presidente si BBM. So, syempre, may budget. Ngayon, tapos na yung budget deliberations. So, at baka may hiling pa sila kung ano pa man, mahaba pa. No? May mga ganyan silang isip, mahaba pa. Pero will they go to a point na impeach nila ang isang popular leader of our country? Depende. We have to make sure, Doc Lorraine, na maipaliwanag yung mga issue. Hindi about to kampanyahan, hindi to about kailangan manalo siya 2028. Ipaliwanag lang ng tama at maintindihan lang ng tao. Kasi tingin ko, kung ganito yung pananaw ng mga tao, matatakot din sila eh. Diba? To impeach a popular sitting vice president na talaga namang based on issue at based on sa mga charges nila, walang batayan. Hindi dapat ma-impeach. Yung dapat ma-impeach na ang linaw-linaw ng batayan, ni committee investigation, wala eh. Diba? Doon pangalan sa impeachment, sa form and substance, hinintunad la. Sir, hindi mo kinomplete, hindi nila maintindihan. Ang dapat i-impeach ay si Bongbong Marcos. Yes, right? si Bongbong Diba Marcos. you were part of the group that filed and what were the issues against him? Well, Ang dapat ma-impeach, Bongbong Marcos. Mahirap talaga dito mga kababayan dahil ang tagal-tagal na ng mga tinatawag nilang investigasyon, may mga hearing, may mga dito sa Kamara, mayroon sa Senado, pero wala. Pero kitang-kita naman yung corruption. Kitang-kita yung mga ghost project. Kitang-kita, halatang-halata na talagang billion ang nawawala. Pero walang matumbok-tumbok kung sino mastermind. Pagdating ng malapit na sana matumbok kung sino, biglang lumalambot. una sa lahat, Impeachable offenses. na ito nga talagang sinasabi, walang substance. May substance to. Sabi namin yung unallocable. Yeah. Ilagay mo kung saan na pondo. Yung PhilHealth at saka yung PDIC. 60 billion and 107 billion. Ano pang ebidensya gusto mo doon? Pinirmahan yung budget, pumasok yung budget sa coffers, di ba? Tapos meron siyang mga pinirmahan na SARO. May hawak kami. Yeah. Na yung ang ibig po ng isabi ng SARO, yung Ano yung SARO? Kwento mo ko anong SARO, Sec. yung SARO po, yung allocation na may pondo na yung proyektong to. I-release na. I-release na at nandun po yung mga flood control. Nandun. Nakalista lahat yung mga proyektong doon. Pagkatapos, sinabi ko din doon sa final namin yung mga proyekto na dapat natapos. Yung mga binanggit kong projects, Dr. Lorraine. Ako, yung masakit sa akin dyan sa lahat, yung Metro Manila Subway. Sana 2028, parang Japan na tayo, Hong Kong, di ba? Ngayon, dahil sa korupsyon, na-delay na naman. Nagsimula yan conceptually kay Pinoy. Pero yung pinirmahan yan, inapprove lahat kay Duterte. Pagkatapos, dapat popondo na lang niya. And he can claim credit, ha? Pwede sabihin, nakakasama ako sa gumanto. Wala, hindi niya ginawa. Hindi niya pinondohan. Kasama doon yung kidnapping ni Pangulong Duterte. Yun ang matindi doon. Mai-impeach talaga si Pangulong BBM dito pag sangkot siya sa kidnapping kay Pangulong ex-President Rodrigo Duterte. Kidnapping ito dahil wala man lang, hindi man lang dumaan sa korte natin Diretso na Again, of course, documented dyan. Ano yung lumabas na mga petition sa Supreme Court, ano yung mga lumabas na warrant of arrest, so on and so forth. Kasama dyan yung asukal, smuggling. Binanggit din niya ni Saldico. Di ba sabi niya tumatanggap sila ng 9 billion Sus. and an additional 2 billion from customs, particularly doon sa sugar. Sus. Malinaw yun, sinabi rin naman ni Saldico yun. Pero ibang evidence pa to. Ito yung kay Panganiban, nagsalita sa Senado, sabi niya, hindi, 3 lang ang pinili namin na inalaw namin mag-import dahil inutos ng presidente. I think that was the correct statement. Basta ano yun, it was a quote of Secretary Panganiban during the Senate Committee hearing. Kasama doon sa mga kaso
yung drug abuse. Ito yung case nila Cathy Binag na Yeah. sinasabi, eto, merong nagsalita, kapatid mo pa, ako, naging personal witness ako doon sa nangyari, so therefore, wala kang competence to lead, no? Wala ka sa tamang pag-iisip para pangunahan yung bansa. Ito yung mga basic na highlights doon sa mga kaso na i-file natin na Dr. Lorraine. Pero binaliwala, di ba? Binaliwala. At saka Tapos- kahit naman hindi impeachment, call for an investigation, may investigation ba? Wala. Yeah, so and what I'm also seeing, Sec, is that an entire government and its instrumentalities are being used to protect and to cover up for Bongbong Marcos, di ba? So yeah, so Sec, my question to Parang talagang pinoprotektahan kahit itong mga senador eh. Pagka palapit na ng mga ebidensya, papunta na ron, talagang nawawala ta. Mananahimik ang investigasyon. now moving forward with the announcement of the Vice President, no? Ano yung tingin mo na hinihingi sa ating mga kababayan ng panahon? Yes, Dr. Lorraine, let me just clarify, no? Ang tingin ko Yeah. hindi lang pinoprotektahan ng Senado at Kongreso ang Presidente, pero pinoprotektahan din nila yung mga sarili nila. Oh, yeah. Yeah. Oo. Kasi damay eh. Pag biglang mabisto nito ngayon at mapatunayan na si Romualdez at si Marcos ay sangkot, malamang sa malamang. Pag nakulong yung ulo, ay kulong din galamay. Yes, correct. Hindi to galing sa akin, nanggaling yan sa Cabral Files, nanggaling yan doon sa salita ni Senator Ping Lacson na mga contractors, nanggaling yan sa salita ni Diskaya, nanggaling yan sa salita ni Yusek Bernardo. Niname niya yung mga congressman at senador, pero kung mapapansin mo, piling-pili yung mga ginigipit at yung mga iniipit. Yeah. Now, ano bang ibig sabihin ng deklarasyon ni Vice President? Well, una sa lahat, ang ibig sabihin, lalaban siya. Lalaban siya dahil alam niyang politika itong ginagawa sa kanya. Ang ibig sabihin, magsasalita na siya dito sa korupsyon. Ang linaw na sinabi ni Libiste, sa lahat ng nakita kong listahan, wala doon ang Vice President sa mga insertion. Wala doon ang Vice President na gumawa ng mga proyekto sa So halos pala lahat sangkot. Si Vice President lang. Oo nga, dahil si Libeste mismo umamin na pati mama niya, si Loren Ligarda sangkot din eh. May insertions din. control. Walang mga Duterte. Wala malaga dyan. Walang Duterte. Pero particular yung binanggit ni Lian na Dr. Lorraine is Vice President. Yeah. Sara Duterte. Ang malinaw dito, lahat na nagmamahal sa bansa, ikaw, ako, lahat ng mga sumisigaw ngayon, lahat ng nagagalit, meron na tatayo sa ating leader. Yeah. May tatayo na sa atin para manguna. Pero ngayon, meron tayong galaw. Kung anong gagawin natin, lahat tayo nagkakaisa. Alam natin yung, kumbaga sa gera, meron na tayong general. Kasi lahat naman tayo, Dr. Lorraine, even without the Vice President, magsasalita tayo eh. Diba? Ako, I was involved with Sergeant Gutesa and I told you about it. Kinento ko sa'yo. Yes. And I'm happy, Dr. Lorraine, na marami pang lalabas na mga witnesses magsasalita. And yes, and natutuwa ako na yung Vice President nandyan na. Yeah. Kasi at least man lang, di ba? Pag sinabi mo, Vice President, eto po magsasalita. Sige, tulungan niyo yan, Mike. Baka pwede pang yung iba tumulong kung sino pwedeng umalalay. Kasi ayoko na nangyari kay Sergeant Gutesa na talagang illegally detain nila. Marami pa magsasalita sa palasyo. Nakita mo naman hanggang ngayon na Doc Lorraine, si Yusek Adrian, walang sinasabing hindi totoo. Yeah. Wala ka nagsasalita. Hindi naman ng galing salita. sa atin yun eh. Nanggaling yun. Si kay Yusek Bernardo. ko, bakit hindi pinatawag yan si Bersamin? Dahil napakaraming alam. Mayayari sila. Yusek Try-Give. Ang sinasabi hindi totoo, pero alam ng lahat eh. Kasi hindi naman galing sa atin yun eh. Nanggaling yun kay Yusek Bernardo. Ang nagpalagay doon sa records si Senator Ping Lacson. Sila naman nagsabi nun eh. So nadugtong-dugtong lahat ng mga bagay na to. So ang tingin ko, Sec, no, nagagandahan kasi ako sa kwento ni VP. Sobra ako nagagandahan. Even kasi her story, the way I see it is also our story, the story of an entire country, 'di ba? Kasi sinamahan natin siya, 'di ba? And parang everybody's being given a chance right now to
to show the Filipino people who you are, di ba? And a lot of people are missing the boat, no? They're missing the talaga na because of their cowardice, because of their greed, di ba? For money and power, etc., etc., di ba? So, I'm really sorry we're wrapping up already a little bit, but I want to ask you, no, something very personal. Kasi nung simula nung kanina nung nag-aantay tayo, we were talking about the Vice President, di ba? And I asked you na why are you speaking out? Why are you speaking out now? Because the Vice President said 47 years. It took me 47 years to get to this point, and I'm asking this question kasi because I've had conversations with her when I really parang at the past parang felt parang she doesn't want to be president. Ano ba to? Di ba parang ganyan? And minsan pag punong-puno na ako na syempre we're respectful, no, kasi she's the Vice President, pero I would say dapat kasi may tumayo na, dapat ganyan, no? Out of exasperation, and finally parang she got that this is her destiny na, and she embraced it, no? So I'm wondering, why are you speaking out right now at great risk, no? And you're one of the more eloquent voices, and very, parang for me, napakahalaga because number one, you're a very good communicator, and then malalim yung pagkakaalam mo, no? Everything in your life right now is being put to good use, diba? So, and very articulate and very, very fearless, no? Why is that? Well, Doc Lorraine, alam mo, marami nagtatanong sa akin ng mga kaibigan, no, political friends, sabi nila, ano ang end game? Minsan para ako yung nagugulat din. In fact, kami naman ni Kong Lian very nagtatawagan din kami, nagtatanungan. And tinanong niya rin ako, sabi niya, parang anong tingin mo dun sa situation? Hindi na-ask me ko ano yung reason ko. And ang parati kong reply is, ito yung politically and morally correct thing to do. Ito yung isang bagay na may ginawa ka na walang politika, alam mong tama. Wala kang iniisip na agenda, wala kang iniisip na kapalit, alam mong tama. Kasi grabe na yung nagpagkakamali sa bayan mo. And I always say this, ako, maaga akong youngest ako sa kongreso, youngest sa kabinete. Ngayon magsisenior na ako eh. Di ba? Parang palala lang palala. And gusto ko naman, yung legacy ko na magawa, yung tuloy-tuloy na pag-assert mo ng pagbabago, magawa man talaga. Kasi ayoko makita yung anak ko na meron pa akong batang anak na lalaki sa ganitong klaseng sitwasyon. Sabi ko nga, yung PhilHealth, si Dr. Tony Liaton, pinapakinggan ko yan parati. Sabi niya, sa Thailand ngayon, ang binabayaran mo 10% na lang. Kahit anong sakit mo, 10%. Sa Japan, ang ganda-ganda ng healthcare program sa Singapore. No, 10-30%, pero basically 10 kasi may binabayaran na sila ng mga monthly. Sa Pilipinas, magkasakit ka dito, mabayaran mo 70% to 80%. So, di ba dapat yung pera sanang nandun, inipon na, pinalago pa, pinaganda yung programa. So, ito yung mga... Yan sa PhilHealth eh. Kaya na-stop din ako magbabayad ng PhilHealth dahil ang laki-laki ng iskandalo noon. Ang hirap pag nagkakasakit ka. Ang hirap kung saan-saan ka mapapapunta, mapapalapit para lang ma-zero yung bills mo. Bagay na immediately makikita mo yung epekto. Yung epekto ng korupsyon, dapat sana wala na tayong traffic, nasa kalye tayo, nakikita mo yung mga tao, gumigising ng alas 4 ng umaga para pumasok ng opisina ng alas 8. Kung yung subway pala tapos na. Kung hindi pala kinurakot yung pera. Itong mga bagay na to, pag nakita mo yung nangyari sa Cebu, naglagay ng flood control. By the way, hindi pala siya flood prone area. Ang laki, second number tong Cebu. Biglang Doc Lorraine, biglang binagyo, nagbaha. Nakita nila yung epekto, ang daming namatay, ang daming nasirang bahay. Yan yung epekto ng maling pamamalakad at korupsyon sa gobyerno. Kaya ako nagsasalita. Marami ako narinig, Doc Lorraine, sabi na... Maraming salamat po, Sir Defensor. Talagang araw-araw kayong napapanood dahil sa mga mga nangyayaring korupsyon ngayon. Talagang nilalaban mo talaga araw-araw. Mapapanood ka namin sa social media. Kaya malaking pasalamat namin na talagang may boses na lumalaban. Maraming kakampi na hindi kayang lumabas at ipaglaban dahil natatakot, pero ikaw ang tapang mo.
takot sila kay Inday Sara dahil pareho daw kay President Duterte ng EJK. Well, number one, I will not discuss EJK. Ibang issue yan. Kayo mag-discuss dyan. Pero bakit naman i-judge mo yung isang vice president na wala ka naman nakitang EJK nung panahon niya nung mayor siya? Para meron lang tayong track record. 9 years siya nag-mayor, wala kang narinig na EJK. Bakit mo i-judge yung isang vice president na ako, personal knowledge, binibigyan ng pera, tinutulungan, sabi niya hindi ko kailangan ng pera. Wag na. Nung kampanya, lahat ng pera walang hinawakan. Hindi, wala kang makikitang kailangan ko ng pera o ito kailangan pera. Walang perfectong tao. Kahit nga si GMA sinasabi ko nga sabi lang kasi nagagalit si BP, mainitin ang ulo. Sabi ko, nakita niyo ba si GMA nung panahon niya pag nagalit siya, di ba? Although hindi naman personal. Pag trabaho, nagagalit siya. But it doesn't mean na salbahe siyang tao. Kasi gusto niya yung pag-implement ng programa in the same manner with the Vice President, no? Even with President Ramos. May mga hindi naman perfecto pero ang basic na tanong is, ito bang taong to magnanakaw o hindi? Hindi. Ito bang taong to may respeto sa human rights? Abogado to, may respeto to sa human rights. Ito bang taong to perfecto? Hindi. May pagmamahal ba to sa bayan? Oo. Gusto ba nitong maging presidente? Ayaw. Pero nandun sa sitwasyon na kailangan siya ng bansa. At kumisan nga, Dr. Nori, mas maganda pa nga siguro, yung taong ayaw talagang maging presidente kasi hindi naganid sa poder at hindi naganid sa pera. Yeah. And that is why we are here in this situation. We have to take out Bongbong Marcos. Kailangan siyang tanggalin dahil masama na para sa bansa. Dati talaga ayaw talaga ni Sara Duterte na tumakbong presidente. Ayaw na ayaw. Tama si Sir Defensor Mas maganda pa siguro iboto yung ayaw. Dahil napipilitan siya ngayon dahil lugmok ang bansa natin. Gusto niyang iahon. Dahil lahat naman talaga hindi talaga perpekto. Pero may pusong Pilipino. May pusong tutulong at gustong iahon ang bayan. Sila na nga, hindi na nga sila perpekto, ay nagpapakalunod pa sa pagkagahaman, sa pera.